Thank you, Brother Eric. Welcome po sa ating devotion this morning. Tayo po ay sumaglit na dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa mga panyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kadakilaan niyo sa aming buhay. Purihin kayo sapagkat kayo ay Diyos na banal at mapagmahal sa inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nagkukulang sa inyo at kakasala sa inyo. Kayo ay patuloy na tapat sa inyong mga anak at nagtuluid sa pagkakamali, napapatawad sa mga pagkakasala. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan ninyo na sabayin namin kayo, purihin namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. At hayaan ninyo, Panginoon, na bawat isa sa amin bilang isang iglesia ay maging sisidlang ng pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito. As we study your word, tulungan niyo po kami maunawaan ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sino po ba sa inyo, mga kapatid, ang alam yung meaning ng kanilang mga pangalan, mga names natin? Although maraming tao sa mundo na hindi naman ito big deal sa kanila, hindi sila nag-i-effort o tingnan kung ano yung meaning ng kanilang pangalan. But there are some people na very significant yung pangalan nila o yung pangalan na ibibigay nila, for example, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak. But for me, I just curious, I did some research kung ano ba yung meaning ng aking pangalan. Ang pangalan John Paul, meron akong pangalan na John and Paul. So I look for the meaning of those names. Ang una is John. Ang ibig sabihin, round ito ay God is gracious. Ibig sabihin ng John, that is true. That is true to me. Gracious ang Panginoon sa aking buhay. Surprisingly, yung pangalan na Paul ay talagang nakarelate ako. Ang ibig sabihin daw nito ay small. Okay? Small. So, hindi ko alam kung na-project ng magulang ko na ganito yung height ko kaya binigay ko na. But I am thankful sa name na binigay sa akin ng aming parents. And I love my name. Pakaganda po nito. So ang pangalan, mga kapatid, ay isa sa pinakamahalagang bagay sa mundong ito. So lahat ng tao may pangalan. Gusto mo man yung pangalan mo sa ngayon o hindi, mahalaga may pangalan ka. Pero alam nyo, merong isang tayo sa ating mga Kristiyano, sa ating kapulungan bilang mga mananampalataya, merong isang pangalan na bukod tangi. Okay? Alam natin yan. No, ito yung pangalan na bukod tangi at walang makakapantay sa pangalan ito. Ito ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin yung patunay ng aking nabanggit na statement regarding dito. Tingnan natin yung patunay nito from Acts chapter 3 verses 1 to 8. But for the sake of time, basahin ko lang po yung verse number 6. But we're going to tackle yung verse number 1 hanggang verse number 8. So, buksan niyo po ang inyong mga Bibles. Tingnan po natin ang verse number 6. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have, give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay? Ang Book of Acts ay sulat po ni Apostle Luke. But according to some scholars, si Luke ay isa sa pinaka-humble na writer because none of his books ay pinangalanan niya yung kanyang sarili. So, Luke is a friend of Paul. Makikita natin yan sa mga sulat ni Apostle Pablo. Pinapangalanan niya o nababanggit niya rito si Luke. And sa ating mga Sunday school, nababanggitin po natin that Luke was a physician. Siya ay manggagamot, professional siya, and he is the only Gentile to write in New Testament. At ang Book of Acts, mga kapatid, ay mahalagang bridge ito patungo sa Gospels, dito sa Book of the Gospels to the Epistles. Now, if you want to study yung church history, pwede niyong tingnan yung Book of Acts. Magbibigay ito ng napakagandang history ng panimula ng iglesia. Dito po, makikita rin natin yung works of the Holy Spirit, o yung sabi nila, Acts of the Apostles, but it is better to say that Acts of the Holy Spirit, dahil makikita rin po dito sa Acts chapter 1 verse 8,
that the Holy Spirit was given to the believers. Sabi rito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So makikita natin na yung mga talatang ito ay nangyari at ginamit ng Diyos yung persecution. Pamamagitan ng banal na Espiritu, tinulungan niya, ginabayan niya ang mga mananampalataya na mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Now, tingnan po natin yung mga talatang ito starting from verse number 1. Basahin ko po sa inyo. Now, Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. So, may dalawang lingkod ng Diyos na nagsama, si Peter and John. Alam nyo, napaka maganda po ng combination ng dalawang to. Medyo salungat sila. Si Pedro, masyado siyang opinionated. Mapusok si Pedro. Tandaan natin nung ang ating Panginoong Kristo ay dinakip ng mga alagad. Sila yung nagtabas ng tenga ng alagad. Si Pedro, mapusok po siya. At itong si John, yung characteristic niya ay tahimik o kalmado yung characteristic nitong ni John. Now, around 3 p.m., nabanggit dito, yung 9th hour. It is equivalent to 3 p.m. This is very significant sa New Testament. Dito rin po ginamit, dito rin ito rin yung oras kung saan sinabi ni Kristo, yung sikat na katagang, My God, why thou hast forsaken me? It was 3 p.m. And also sa New Testament naman, it was 3 p.m. noong si Elijah ay nanalangin sa Diyos to defeat the prophets of Baal. So it's very significant yung oras na kanilang paghayo o paglilingkod sa Panginoon. Now in verse 2, sabi rito, and a certain man lame from his mother's womb was carried, and whom they lay at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. So merong isang pulubi, or kung sabi natin, hindi sinabing pulubi ito, parang gano'n na rin dahil meron siyang kapansanan. And remember, Luke was a physician, and this is very good description from Luke. Sabi niya, sinapupunan pala kasi alam niya yung kondisyon ng taong ito, na yung ganyang kondisyon dapat automatically sinapupunan pa lang, ganyan na yan. No, pinanganak na siyang ganyan. Balik po yung paa niya. So hindi po siya makalakad. At sabi rito sa description, binubuhat siya patungkol doon sa gate para mamalimos. This is the only way to live para doon sa taong ito. Kaysa mamatay siya sa gutom, mawala siya ng pagkain, mamalimos na lang siya doon sa gate at may bumubuhat sa kanya. So money is the main purpose of this man. And verse 3, mga kapatid, makikita natin dito na totoo na namalimos na siya kay Peter and John. And verse number 4 to 5, sabi rito, Peter fastening his eyes upon him, with John said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something from them. So, automatically, ganun yung mentality ng mga namamalimos. Pag lumapit o kinausap sila, bibigyan sila ng pera. Look on us, sabi. Dahil ito po yung ugali ng mga namamalimos, di ba? Kung saan-saan sila nakatingin eh. Hindi nila alam kung sino yung magbibigay sa kanila. So, marami silang mga prospect. Talagang hindi sila nakafocus dito kay John and Peter. Naghahanap sila ng prospect. But look at this. Sabi ni Peter, look on us. Look on us. Dito pa lang makikita na yung pagkilos ng banal na espiritu kay Juan at Pablo. Nakita nila na meron silang gustong sabihin dito sa taong ito. May kailangan ng taong ito na makinig sa kanila. Na ibigay yung attention niya kay Peter and John. In verse 6, sabi rito, Then Peter said, Silver and gold have I none, but as I have, give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So ang ganda ng statement dito ni Peter and John. No? Makikita natin, unang-una, yung honesty nila. That Peter and John, na wala silang pera. Di ba? Wala silang pera. Hindi sila humahayop para sa pera. Wala sa kanila yung gusto ng beggar.
na humingi ng pera. Hindi nila mabibigay yon. Pero, wala man sa kanila yung gusto ng beggar, nasa kanila naman yung kailangan ng taong ito. Ano yon? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa pangalan ni Kristo Jesus of Nazareth, ikaw ay humayo, maglakad. Rise up and walk. This is very significant. Dito maipapakita, mga kapatid, yung kadakilaan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yung mga apostol, kapag naglilingkod sila, nag-perform sila ng miracles, nagpapalaya sila ng mga ng demonyo, sila ay nangangaral, sila ay nagbabautismo, gumagawa sila ng milagro. Ito ay sa pangalan lamang ni Kristo. Dahil na kay Kristo, sa pangalan ni Kristo, ang kapangyarihan. There is power in the name of Christ. Although sa panahon natin ngayon, lalo na sa United States, makikita natin yung blasphemy ng mga tao tungkol sa pangalan ni Kristo. Diba? Ang mga movie pa lang, nadulas lang, nasaksak, mga kabastusan. Ano yung unang pangalang lumalabas sa kanila? Jesus Christ. That is blasphemy. Wala naman nagsasabi, nadulas, Buddha. O ganon, Muhammad. Di ba? Always Jesus Christ. Binablaspheme nila yung pangalan ni Kristo. These people tries to belittle and blaspheme the name of Christ. Pero anong sinabi sa Philippians chapter 2 verse 8 and 9 and 10? 2, 9 and 10. Sabi rito, so that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. Yung same mouth, same body na ginagamit ng mga taong ito para kutsain si Kristo, darating yung panahon, yung same body, same mouth, yung gagamitin nila para bigyan siya ng papuri. Ganon kadakilang pangalan na mayroon si Kristo. And in Acts chapter 7, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Remember yung medical term ni Luke? Sabi niya, ay inborn yung condition niya. Ito yung pinakamahirap gamutin. Inborn na no? Hindi na siya na-acquired. Inborn to. Mahirap ito gamutin. Ito yung ginawa ni Kristo. Ito yung ginawa niya. No? Sabi rito, immediately his feet and ankle bones received strength. Ito yung kailangan ng taong ito, hindi yung salapi. And in verse 8, he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Ito naman yung response na binigay o ginawa ng taong ito. May imagine niyo ba yung kagalakan ng taong ito? Imagine 40 years, no? Hindi siya nakapaglakad kahit one step. Tapos ngayon, bigla na siyang nakakalakad. So no wonder why he ended up praising the Lord, praising God. So, binigay ng Diyos, hindi yung kagustuhan niya, binigay ng Diyos kung ano yung kailangan ng taong ito sa pangalan ni Kristo. And then, kung tutuloy niyo po yung inyong pagbabasa from verses 12 to 26, makikita naman natin dyan that Peter and John proclaimed the gospel. Dito nila ipinahayag ang pinakakailangan ng mga tao, which is the gospel. So, this means yung pagpapagaling sa masakit na ito is not the main purpose of Peter and John, but to heal them spiritually. And that is by proclaiming the gospel. Ito naman yung ginawa sa atin ni Kristo, hindi ba? Ginamot niya yung pinakamatinding sakit na meron tayo, which is yung kasalanan. Nung siya'y namatay sa krus para pagbayaran yung ating mga kasalanan na magdudulot sa atin ng kapakamakan sa impyerno. Ngayon mga kapatid, as we close, tingnan natin yung mga ilang bagay na matututunan natin dito sa mga verses na ito. Unang-una, makikita natin that God has much better plans sa lahat ng ating kaisipan. Meron siyang plano lagi at better yung kanyang plano. Remember itong crippled man, nangihingi ng pera, akala niya yun yung pinakakailangan niya. But Peter and John gave him something much better, na yung pera hindi matutumbasan. And that is the healing. At kapag siya'y gumaling, siya na mismo ang makakatanggap o makakagawa ng paraan para sa kanyang pamumuhay. Ito yung kailangan ng taong ito.
So ganito rin tayo sa buhay natin, mga kapatid, kala natin, yung plano natin, ito na yung pinaka-the best, pero hindi. Mas better ang plano ng Diyos at ibibigay niya ito kung tayo po'y nagtiwala sa Kanya. And we all have reasons to praise the Lord in every situation sa buhay natin, lalong-lalo na kapag may mga blessing tayong dumaraan sa ating buhay, huwag nating kalimutan na purihin ang ating Panginoon. And another thing, money is not the solution sa lahat ng problema. Alam natin yan. Imagine yung beggar na ito. Kung siya man yung pinakamayamang na tao sa buong mundo, still, hindi pa rin siya makakalakad eh. Diba? Wala pa rin magagawa yung pera niya dahil inborn na yung kanyang sakit. So, napapakita sa atin ito that we cannot rely on money. We cannot always rely on money sa possession and everything na meron tayo. But bagkus bilang mga Kristiyano, let us always rely sa pangalan ni Kristo. Sa bawat sandali ng buhay natin, let us rely on the strength of God. Sa kala ng beggar, yung pera na yung solusyon? No. The answer is Jesus. He is the solution to his problem. Yan din yung sagot sa atin sa mga oras na ito. Sapat na po si Kristo sa pangangailangan natin. Physical at spiritual, siya ang nagsusustain sa ating buhay. Siya yung siya yung pinakakailangan natin bilang mga mananampalataya. Sabi nga ng isang mangangaral, our greatest riches are the riches we have in Christ. I hope you would agree to that quotation. So ang tanong sa atin ngayong umaga, sapat na ba si Kristo sa buhay mo? Sapat na ba si Kristo sa atin? Sabi ni Tim Keller, as many have learned and later taught, you don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Napakagandang quotation yan from Tim Keller. Mawalan man tayo ng anumang bagay sa mundo, manghina man yung ating kalusugan, magkasakit man tayo, wala mong makatulong sa ating pinakamagagaling na physician sa mundong ito, iwanan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, dumanas man tayo ng matinding pagsubok, still Jesus is all we have. Pinagaling niya yung pinakamalala at pinakamahirap na karamdaman sa natin, which is yung kasalanan. Siya po ay sapat sa ating buhay, siya ay sapat sa ating kaligtasan. Jesus is all we have. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. We have been reminded about the preciousness of the name of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na kayo ay nagsusustain sa aming mga pangangailangan. You show us kung ano, Panginoon, at kung gaano nyo kamahal ang inyong mga anak. Maraming salamat din po. Dahil sa pangalan ninyo, Panginoon, kami ay naligtas. Lord, patawad po sa mga panahon na nagtitiwala kami sa aming mga sarili, umaasa kami sa aming mga kayamanan, anumang meron kami, nakakalimutan namin ang pinakamahalaga, yun ay ang bigyan kayo ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Patawad, Panginoon, at tulungan niyo po kami na kagaya ng beggar na ito, na to praise you and worship you, Panginoon, sa aming buhay dito sa mundong ito. Handa niyo po kami, Panginoon Diyos, sa pakikinig ng inyong salita at gayon din po sa aming Sunday School. Ito po aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.